Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Black na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Yung complaint for impeachment, kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. The President said na, nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm to market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga pinamimigay as a form of medical assistance, pati yung mga IX, assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the President did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mismong si Atty. Trixie Angeles mga ka-update. Nagsasalita na ho kasi matinding budol nga naman itong ginawa ni Marcos Jr. Kung totoo talaga ho siyang walang pakialam sa korupsyon, dyan na yung mga ipinasa ng Kongreso, di natural mga ka-update. Kung hindi ho siya pabor, pwede niyang ibito, i-reject niya ho yung mga, alam nyo na, yung mga AX, tupad. Diba? Kaya itong taong ito, mga kabdit, imposible hong wala siyang alam sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Yan ho yung number 1 dyan, mga kabdit, na imposible na si Marcos Jr. Hindi ho dawit dyan. Kasi dadaan at dadaan ho sa presidente lahat ng mga ipapasang bill ng mga congressman o yung mga, alam nyo na, yung mga kurakot dyan. Mga kabdit, syempre sinabi na nga ni Kong Saldico na bawat ho proyekto nakakakulimbat ng 20% kickback si Marcos Jr. Sabihin na ho natin, etong isang congressman meron na ipinasang bill na dito sa kanilang distrito, kukulimbat sila ng another 500 million. Magkano ho ba yung 20% ng 500 million? Diba? O ganyan ho yung nagagawa ho nila sa atin, mga kabdit. Ganyan ho kalaki. O sa 1 billion dito sa isang distrito ng congressman, bibigyan siya ng, i-check lang ni Marcos yan. Kung gusto niyang ibito, ika-cancel niya, i-reject niya, pwede niya hong gawin. Kaso mga kapdi, nagbibito ho ba siya? Hindi ho. Kaya pag nagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan, 1,000, 2,000, 500, tuwan-tuwa na ho sila. Hindi ho nila alam yung mga yan. Bawat nabibigyan sila ng ayuda, yung sa presidente, mga ka-update, kumikita yan o kumukulimbat yan ng 20 million minimum. Minimum lang yan, mga ka-update. Paano pag malalaki yung ayuda, mga ka-update? Buong Pilipinas nabibigyan ng ayuda, magkano ho yung nakikickback nila? Umaabot ng, alam nyo na yan, mga ka-update. Ito, pati itong, kung hindi pala natin kilala ito si Atty. Trixie, mga ka-update. Ito yung sinampahan ng kaso ni Auntie Cleliling. Tapos ngayong sinampahan siya ng kasong 110 million, mga kabdita, syempre gaganti siya na sabi niya kay Kong Leandro Lebiste, pwede naman daw ho nilang pag-usapan. Ito, mga kabdita, basahin na lang ho natin kasi kahit na sinasampahan daw siya, mga kabdita, malupit-lupit ho talaga itong si Auntie Claire. Hindi raw ho siya magpapasindak. Ayun sa mga kritiko ng gobyerno, paano ho siya hindi i-criticize? Kasi nga, kung ano-ano yung pagpuputak niya dyan, kahit na ano hong pagpuputak niya, mga ka-update, wala naman hong tumatama. Sino pa ba maniniwala kay Auntie Claire Castro? Yung mga trolls ho nila? Pwede. Ayun, yung mga trolls na lang ho yung maniniwala sa kanya. Ayan hindi titigil si Press Officer Claire Castro sa pagsasalita ng mga mahalagang issue kahit sinampahan siya ng 110 million civil damages na libel suit ni Kong Leandro Lebiste. Kasi mga ka-update, chill lang ho siya. Ayun sinabi niya nga dito na alam nyo na, ayan, kalmado, hindi raw ho titigil sa pagsasalita, hindi rin ho magpapasindak kay Kong Leandro. Samantala, mga kabdita, gusto niya nga magipag-areglo, di ba? Sabi niya kahit wala na daw sa korte, mag-usap daw ho silang dalawa. O ba't noong ito kay Atty. Trixie, walang usap-usap? Wala hong usap-usap, sinampahan niya ho. Di ba sinabi niya ho dito, yung atay lang ho yung, kung hindi ito atay kakamali, atay lang, walang latay, parang ganun ho yung sinabi ni Atty. Trixie. Pero ano ho ginawa niya? Sinampahan niya ho agad ng kaso. Noong si Kong Leandro nagsabi na libelous ko yung ginagawa ni Auntie Claire Castro, pag-usapan na lang daw ho nila. Pag-usapan na lang daw ho nila. Di mga kabdate, ibig sabihin, kabado na si Auntie Claire. Simula noon kasi alam niya, mga kabdita, kahit na ayaw siyang ipakulong, magbabayad naman siya ng 110 million na
danyos. Malaking bagay ho yun. Kaya matindi hong karma yung mararamdaman nitong si Auntie Claire. Kaya update, pakinggan naman ho natin itong si Atty. Trixie patungkol sa matinding pambobodol ng presidenteng si Marcos. Kung ayaw mo nga naman o hindi ka talaga daw dyan sa korupsyon ng Kongreso, bakit hindi ka nagre-reject ng mga ipinapasa nilang bill? Ba't hindi mo binibito, Marcos Jr.? Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isa-like, isa-share, isa-subscribe lamang ho, malaki tulong na ho yan. Rekta na ho tayo, makinig na ho tayo kay Atty. Trixie. The budget proposed by the President. Tapos, sabi pa niya rito, as the result, entire 2024 GAA should be declared invalid and that the 2023 GAA should have been reenacted. Dito naman sa sinabi ni Associate Justice Benjamin Caguiwa, sabi niya rito that Congress exceeded its authority when it increased the unprogrammed appropriations proposed by the President, describing the move as a deliberate attempt to circumvent the constitutional prohibition against increasing the President's proposed appropriation. Sabi naman dito, he noted that in doing so, Congress grossly undermined the executive's development goals and policy priorities. Meron pang isang justice dito, sabi naman ito, medyo mas malinaw ito sa kanya. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando held that unprogrammed appropriations in the GAA are unconstitutional and that the entire amount should be removed. Dito po, mahigit 200 billion pesos, 243 billion pesos ang naratify ng Kongreso. Pero merong 92.5 billion pesos na binito ang Pangulo dito, no? Binawasan daw yung mga unprogrammed funds. Pero sa tingin nyo po, swak po dito yung sinasabi po nitong mga Associate Justice po ng Supreme Court, Attorney Trixie? Well, on the matter of increasing the appropriations, oo, malinaw yan sa saligang batas, so walang issue. And pare-pareho actually sila nang sinasabi. Dito, yun yung heart ng issue is to whether or not yung budget itself is unconstitutional dahil pinalaki nila yung unprogrammed appropriations. Pero sure ako, hindi lang dun sa unprogrammed appropriations lumobo yung budget na iyon. In the same way na dito sa atin, lumobo yung ibang mga provisions doon sa sa NEP. Kumbaga, dinagdagan nila ng budget because doon nga according to Senator Amy, doon tinatawag yung mga soft pork. So doubtless kasi ang linaw ng saligang batas. So nakikita natin yung consistency nila, which brings us to the idea that kung i-question nga ang 2026 budget based on the constitutional caveat, guarantee, na dapat hindi yan mas malaki kesa sa NEP, yung budget should not be bigger than the NEP, then pwede may cause of action tayo against this 2026 budget. Opo, kasi halimbawa, gaya dito ng sinabi ni Senior Associate Justice Leon, Congress can only approve or reduce the budget proposed by the President. At itugma ko na lang doon sa binanggit sa SONA ni BBM na hindi niya pipirmahan kung taliwas doon sa NEP ang mismong budget, which di ko alam kung ito nga ba ay totoo dito nga po sa 2026 budget, attorney. Meron pa dito yung mga sinasabi rin ni Senador Amy Marcos na yung mga kasi ang unprogram, ang sinasabi rin dito, nagbasa ko sa ilang sa mga opinion dito, ang unprogram, mga unforeseen na mga, pwede kang mag-unprogram, mga unforeseen na mga events. Pero yung pagbibigay ng mga ayuda, mga AIX, kung iba pang mga pagbibigay ng ayuda, pasok ba ito sa mga unforeseen events? Bakit hindi na lang inilagay mismo sa budget ng DSW? Ba't nasa unprogram ba? Hindi, ganito yan. Yung unprogram, kung meron kang existing line item budget, pwede mong dagdagan from the unprogram. So, kunwari, meron kang project already. Tapos, ang release for that year kulang.
O let's say ang ginrant under the budget, out of 100 million, binigyan ka lang ng 60 million para dun sa isang proyekto nyo. Kapag yun nga, nagkaroon na ng pondo ang DBM dahil nangolekta na sila dun sa mga new taxes and all that, pwede kang pwede silang mag-release provided yung item na yon ay may line item budget siya in the GAA. So yun lang ang pwede. So unusual nga na mag-identify sila ng mga projects dito sa unprogrammed appropriations. Dati hindi yan nililista. So maaari kang ang nililista yung mga priority lang na pupondohan as long as those priority projects are contained already in the GAA at mayroon silang line item budget. So unusual yung ganyan. Now, even yung mga binito ng Pangulo doon sa unprogrammed appropriations, medyo may umaangal. Kasi, halimbawa, yung sa personnel na benefits, bakit nabawas yun? Pati yung dun sa subsidies ng GOCCs. Remember that PhilHealth is a GOCC. Meron talagang subsidy from the national government under the GAA, and usually it goes into MOOE. So yun, ang dami-daming questions. Bakit tinatanggal yung mga yan? And bakit and where did the pork go? Bakit dati nakikita natin nasa unprogrammed, di ba? Pero ngayon they are somewhere else. So isa pa yun. The president said na, nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm-to-market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga pinamimigay as a form of medical assistance. Pati yung mga IX, assistance to individuals in crisis situations, tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. Meron pong pahayag sa isang panayam kay Acting Secretary ng DBM, Ronaldo Toledo. Sabi nga niya rito, binigyang diin niya ng mga program funds pwede lang ma-release pag may excess revenues, which ang bansa po natin laging deficit po tayo. Tapos dadaan daw sa rigid validation at mag-secure pa ng certification mula sa Bureau of Treasury. Kinote siya dito, sabi niya rito, hindi ito illegal, ito ay binigay ng Kongreso. Sinabi ng na ito'y binigay ng Kongreso sa amin at ayon sa batas, pwede po natin gamitin bilang to stop that, lalo na yung mga project na urgent at saka kailangan nating implement. Kung kailangan palang implement, bakit kailangan nasaan program? Correct. Dapat pinondohan na yan to begin with. Diba? Dapat prioritize natin yung pagpopondo ng mga proyekto na yon if they are so necessary and so urgent. So, hindi mo ilalagay sa unprogrammed kung napaka-urgent. So, isang hinanakit ko dyan, yung mga trend na bawasan na naman yung budget para sa mga trend, and so, nadidelay. So, isa pa yun, that should be given a top priority, pero ang daming excuses, right of way, nag-start pa lang ngayon ng drilling, ginagawa yung North Rail, etc. Pati yung kabagalan sa paggawa ng MRT-7, ang dami pa rin mga issues. So, kumbaga, the priority projects are misnamed, hindi sila priority. Given na ganyan yung attitude tungkol sa ating budget, napupunta pa sa mga unprogrammed appropriations. Yung nababanggit po ni Senadora Amy for impeachment kay Vice President Sara, nakikita nyo rin po ba na still same? And nakikita nyo rin po ba na uusad? Kasi mahigit 2 taon na lamang po, election na. Possible ba mag-recalibrate dito, re-strategize yung mga mambabatas ukol dito sa pagkukonsidera or mananatili silang okay lang kasi meron silang budget?
Well, tingin ko it's irresistible talaga yung budget. Yung kung totoo yung sinasabi nga ni Senadora Amy na yung soft pork ay para pondohan ng impeachment, alam natin na yung term na pondohan ng impeachment ay supposedly babayaran yung mga boboto, yung mga, let's say, yung mga mambabatas na involved dyan. So, tingin ko, it's very irresistible Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na magko-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Block na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. But will it prosper? Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Nagdemand ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang desisyon, kailangan may due process. Kasi pinag-uusapan nung time na yon yung 1/3 vote, no? Pag 1/3 vote, it can be certified at pupunta na sa Senado. Ang ginawa ng House is meron silang parang mysteriously appearing fourth complaint for impeachment. Tapos naging articles of impeachment in less than a few hours. Walang presentation of evidence, hindi pinag-usapan yung mga charges against the Vice President, walang opportunity for her na sumagot, walang opportunity na makita yung articles of impeachment ng mga tao who were voting on it, yung mga kongresista, and wala ring opportunity na i-test yung evidence, like kung ang witnesses through questions and answers. Through probing questions sa kanila, walang pagkakataon at all. It was just they produced the complaint, they voted on the complaint, tapos pinadala na sa Senado. Hindi na nila mauulit yan. So ngayon, kailangan maiproduce yung complaint for impeachment. Kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. Kailangan mapakita yung ebidensya sa lahat ng boboto. Kailangan ng bigyan ng pagkakataon. Ayan nga mga kabdit, ay Makabayan Block na kasi na yan. Totoo mga kabdit, panggulo lang ho yung mga party list. Pati naman marami ho sa ating mga kababayan nagsasabi na i-abolish na lang yung party list kasi katulad nito, kung hindi ho natin kilala itong mga Makabayan Block, ito papakita na ho natin. Ayan, ito yung mga Makabayan, mga ka-update, ito yung mga Makabayan party list. Yan ho yung, natatandaan nyo ba ito? Ano pangalan nito? Ito, si Reneco, mga ka-update. Yan ho yung nagkagera dyan sa Mindoro kung hindi ho tayo nagkakamali. Meron ho nasawing dyan yung college students. Yung magulang ho niyan mga ka-update, nagsalita ho na iniwan nyo tapos ngayon pinagtatanggol nyo. Kaya sinabi ho ng isang magulang na ito, mga update, na dapat ang managot ho dyan kasi nire-recruit ho nila kung bilang mga kadito, bilang NPA. Nire-recruit ho nila tapos iniwan ho nila sa bundok, nasawi ho yung college students or graduate na ho kung hindi ho tayo nagkakamali. Siyempre galit na galit ho yung nanay, magulang. Yung dinanas ho ng anak niya, naghirap po siya nagtrabaho, OFW siya mga ka-update. Tapos yung anak niya, pinag-aral niya, pinagtapos niya, ngayon, nirecruit na mga tao nito. Nirecruit ho nila mga ka-update. Ano ho nangyari? Nasawi lang ho yung tao. Nasawi lang ho yung bata. Ngayon, sinisisi ho ng mga ito Makabayan Block. Mga may sayad ho kasi yan mga update na dapat daw may ceasefire yung mga AFP. Wala daw ho silang karapatan. Alam nyo na, dahil nga nasawi yung bata, sila ho yung nagagalit, nagpo-protesta. Nagpo-protesta ho sila. Yan din yung mga taon nagpa-impeach kay BP Sara. Sila rin ho yan. Kaya ano ho bang expect natin sa mga yan? Kaya marami nagsasabi na i-abolish na yung Congress tapos managot yung si Reneco dahil nga sa nangyari doon sa nasawing bata. Hindi lang ho isa yan mga kapatid. Sobrang dami ho nila nare-recruit na lalo na sa mga universities, sa mga college students mga kapatid. Kaya ho nila kasing i-brainwash sa mga yan. Diba? Kaya yung mga anak ho ninyo, mga kapatid, kung meron ho kayong nag-aaral, lalo na nandyan sa mga
medyo liblib na lugar, may mga universities, kausapin nyo yung mga anak nyo na baka mamaya nililigad-ligaran na ng mga katulad nito, mga may saltik sa utak. Kaya na, dito lang, isinare lang ho natin yung konting trivia diyan sa mga makabayad o may mga sayad na, alam nyo na, Yung Diba? respondent na makita niya yung reklamo at makita niya yung ebidensya at makasagot, mabigay ang kanyang panig. It is not going to be as easy as 2019, as the 19th Congress, sorry. The 20th Congress is a different Congress and they're now under new rules. So, when you hold a trial, makikita ngayon who are deeply involved din dun sa impeachment proceedings. Yung career ng mga yon ang i-decide ng mga ng taong bayan in 2028. So they will have to think very carefully kung paano sila aasta, paano sila gagalaw if an impeachment complaint is received by the House. So, exciting yan. I doubt if they will want to. Ang tingin ko may ilang mga kongresista who are already very hesitant to participate. Opo. Ma'am, balikan ko lang yung sa PhilHealth na dapat isole, no? Parang kasama na yata sa 2026. Pero marami pong mga mga nag-a-analyze dito na tama ba 'yon? 'Di ba merong tinanggal na pondo mula sa PhilHealth tapos magbabudget ulit para sa PhilHealth. Di ba double taxation yun? Di ba meron na ka ng kinuha, nilaan para sa PhilHealth, tapos kinuha. At ang sabi, yun ang dapat na maibalik. No? Pero ang ginawa dito, naglagay ng karagdagan na pondo para sa PhilHealth po. First, madidetermine dapat kung saan yan ginastos. But yes, kailangan na ipasok siya sa budget. Kasi it was returned to Treasury. So, ibig sabihin, yung Treasury, yung magbabalik. Para mag-disburse ng pondo, kailangan may batas. So, that's why nilalagay talaga siya in the next budget, regardless of where the money comes from. But more importantly dyan is, kailangan transparent din sila kung saan nila nilaan yung pera. Bakit? What projects were they spent on? Kasi I remember si Undersecretary Claire Castro was saying that yung ibang pera na yan ay ginamit for roads. Now, dapat, according to the law, pag pondo ng PhilHealth for health concerns. So, she had to make up the excuse na yung mga roads kasi papunta sa ospital and therefore, health-related pa rin yan. I don't know if you remember this. So, those are two different issues. Pero tama yon, the court has ordered na kailangan ipasok siya doon sa budget para ma-disburse siya. Kasi bumalik siya sa treasury. In order for government to be able to spend that again, spending pa rin yon kasi pag nag-transfer ka back ng pera, kailangan may batas. And that law is going to be, or is the GAA. So, tama pa rin yon. But it is also important for us, corollary to that, questionin natin, saan ninyo ginastos yung pera na tinransfer before? Or nagastos nyo ba? What was it, what was the reason for transferring it back? So, marami pang unanswered dyan. Mas mahalaga yung ganong katanungan. Opo. Kung pagbabatayin natin yung naging desisyon ng mga or mga sinasabi ng ilan sa mga associate justices na unconstitutional yung unprogram. Now ngayon ma'am, meron pong sinabi si Senator Sherwin Gatchalian na magkakaroon ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. Kung i-connecta natin ito, ang tiwala ng publiko, kasi questionable pa nga kung yung unprogrammed funds ba ay talagang illegal, unconstitutional, tapos sasabihin ninyo na kayo ang nagpanday niyan, na kami ang titingin. Itong mga ganito pong mga hakbang or needed na talaga ng independent. Ang problema lang, baka ang mag-independent na mabusisi rito pinili rin ng gobyerno, Attorney Trixie. Well, parang conflict of interest nga no? Sila yung gumawa, tapos sila mag-iimbestiga sa sarili nila. Tapos hindi naman nila papatawag ang sarili nila. So, yes, it's very unusual. At saka parang medyo, are you sure you want to do that? So, it's
pero ang sinasabi nila is, ang gumagastos kasi is the executive. So sila yung papatawag, yung mga kontratista, sila yung papatawag. Para sa akin, ay nako, another round of moro-moro yan. And they'll not be able to do that. Isipin niyo, may budget tayo for 2026. So, every time na may gastusin yan, iimbestigahan natin. Paano nyo pipiliin kung sino yung iimbestigahan? Kasi right now, walang nagtitiwala sa kanila or kokonti ang trust ng publiko sa mga ginagawa nila, lalong-lalo na itong mga inquiries in aid of legislation. Nag-conduct nga ang House ng inquiry tungkol dito sa sa flood control projects. Walang naniwala. Wala nga nakakaalala kung anong mga sinasabi sa kanilang mga pagdidinig eh. Mas pinakinggan pa yung sa Senado. And even if the ICI also has a credibility problem, mas pinanood pa yon. So again, medyo nag-aaksaya sila ng oras sa ganyan. Time is better spent on creating laws and updating yung mga laws na outdated na rin. Nakakalimutan kasi yung trabaho eh. Kailangan gumagawa sila ng batas for the betterment of the people. If they spend so much time in inquiries, parang puro politika na lang ang inasikaso nila imbis na yung actual day-to-day work of running the republic. Opo, balikan ko lang yung sinasabing paghahain muli ng impeachment, no? Kasi natanong din ang palasyo, ma'am, at tatanungin kita bilang bihasa rin sa communication. Kasi ang palace briefer po, tinanong siya kung anong masasabi, no? So, same, parang hugas kamay pa rin na karapatan nila maghain ng impeachment complaint ang sinumang grupo at hindi na ito sakop ng Pangulo. Malala natin, merong sinabi noon si Marcos Jr. na hindi maganda yung impeachment ng mga ganyan. Pero after nun, wala nang ibang statement pa yata yung Pangulo. Pero tinanong ulit ang palace briefer, hindi ba pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara dahil nagkaroon na rin ng failure of yun lang impeachment last 2025. Pero ang sagot ni Yuse Claire Castro, sumagot siya doon sa failure impeachment. On our part, we cannot say that that is a failure impeachment. So sumagot pa rin siya. So akala ko ba parang hindi saklaw nila. Pero nagbigay pa rin ng komento po, Attorney Trixie. Lalong magugulo yung, akala ko ba wala akong pakialam, pero merong pa rin mga ganun na mga opinion po, Attorney. Ano masasabi niyo po? Well, yun na nga, contradictory minsan. But to be fair to Undersecretary Claire Castro, tinanong pa rin naman siya. Kumbaga, so I assume na she's just answering the question. Pero yun nga lang, contradictory. Yung mga komento about the legislature should have been left to the legislature. But unusual din yung sagot eh. Nasasabihin niya that was not a failure of impeachment when the Supreme Court actually voided it. So, it would be interesting na marinig kung ano yung explanation niya for that, for saying na hindi siya failure. Natatalo sila sa kaso, how can you not consider it a failure? So, at saka, the manner in which it was conducted, yung desisyon ng Korte Suprema, unanimous. So, how can it be characterized as anything but a failure? Opo, huli na lang po. Masyadong harsh lang. Opo, huli na lang po mula sa akin dahil tinanong din muli ang palasyo hinggil nga doon sa ine-expect kasi ito, sinabi mismo ni Marcos Jr. Attorney na magkakaroon ng walang merry na Pasko. No? So ini-expect na may mga malalaking mga individual na makukulong po at hindi magkakaroon ng Merry. Pero dumaan na po yung Pasko, dumaan na po yung New Year, wala pa rin po. At ito yung rason ng ni Yuse Castro. Sabi niya rito, ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya. Marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan. Pero tandaan natin, sa higit 4 na buwan may mga nakulong, may mga warrants of arrest na
Ayun, doon pa lamang sa wala daw siyang binanggit na pangalan, mga kapatid, paano nga naman niya magpapakulong si Marcos Jr. Kung madadawit dyan, yung pinsan niya, yung anak niyang nandiyan sa House of the Representatives, tapos yung sarili niya, di ba paano niya magpapakulong? Kaya kumbaga, niloloko niya lang po yung sarili niya. Di ba? Budol ho yan mga kapatid pag tinawag na Marcos. Budol ho yan. Kaya kung meron ho kayo naging komento o reaction dito sa naging payag ni Atty. Trixie, komento nyo ho sa comment section at doon na ho natin pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.